Umpisahan po natin mga kababayan, sabi dito, Pax. Oh. Sino ba nag-post ito? Team BBM Youth. Oh. Ayan. Nasabi po, utu-utu daw sa mga fake news ang Duterte fans ayon sa pag-aaral. Kahit hindi naman po pag-aralan mga kababayan, kitang-kita naman po natin yung mga kumag. Kung ano po ang banggitin ng mga vlogger nila ay siyang paniwala na po. Yung mga DDS, saan ka nakakita mga bossing? Yung mga DDS, pag binanggit yung napaka-imposibleng pangyayari. Ano? Yung sinasabi nila Maharlika na may nangyaring tatluhan. Presidente, asawa ng presidente at kung sino pa yung katsuktsakan, yung mga ganon. Hanapan mo ebidensya. No, walang ipapakita. Pero sa mga DDS, okay na yon. Basta lumabas sa bibig nung kanilang mga vlogger, mga kababayan. Ay, baka si Johnny Sin kasama doon. Ano? Tingnan nyo, pati si Vic Rodriguez nadadamay na sa pagiging utu-uto. Ano? Una, bukayo. Di ba? Ano sinisigaw niya? Ano pa ulit-ulit niyang sinasabi? Sa harapan ko po, ang Pangulo, nung siya po ay nagpa-drug test. Kaya hindi po ako naniniwala na ang Pangulo ay bumabatak. Iniba ko lang yung word, ha? Tapos ngayon, eto na, dahil nga po nasibak, mga kababayan, si Panort, ayun, iba na ang sinasabi. Drug test na daw ho, mga kababayan. Drug test na daw ho, mga kababayan. Ganyan ba talaga dyan? Kapag ka nagiging DDS, nagiging uto-uto. Pag nagiging DDS, bumababa ang IQ. Ano ba naman yan? Maniniwala na kami yan, ha, mga bossing. Na ang requirement sa pagiging DDS, wag gamitin ng utak. Maniniwala na kami yan. Ituloy natin to. Uto-uto daw kayo. Kami naniniwala kami dito. Uto-uto talaga kayo. Ano? Pagsigaw ng dating presidente, may bangag tayong Pangulo. Nasa listahan ang Pangulo sa gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. After 2 hours, nagsalita yung PIDEA. Hindi po totoo yung sinasabi nung dating Pangulo na nasa listahan po. Nasa listahan po ang Pangulong Bongbong Marcos. Soplak agad. Ano po? Paano ba namang hindi mapupugaran ng fake news yan? Mismong ang dating presidente nangunguna sa mga ganyan. Siya po ang nag-umpisa niyan, mga bossing. Sa kanyang bibig una nating narinig yan. Mga boss. Diba? Yung nagmautog sila. Napatunayan ba? Naipakita ba? Wala. Gumawa po sila nung video, napatunayan ba? Pinaniwalaan ba ng sambayan ng Pilipino? Anak ng tinapa, pati sa labas ng Pilipinas, pinagtatawanan ang dating Pangulo. Dahil ang iniisip, siya ang nagpasimula nito. Nung video na, gumaganon. Yung mga DDS, sabi, putik na yan, talagang talaga si Pangulong Bongbong Marcos to. After 1 week, wala na. Hindi na pinag-usapan. After 1 week, wala na. Kasi bukayo. Nagawa-gawa lang po nila. Kaya, yung sinasabi dito, uto-uto sa mga fake news, ang Duterte fans ayon sa pag-aaral, kahit hindi mo pag-aralan, matyagan mo pa lang sila. Masasabi mo na talaga, uto-uto sila. Biruin mo, halatang-halata na yung video na yon. Halatang-halata ng AI, halatang-halata ng ginawa lang nila, mga kababayan. Tapos yung mga DDS, tama, oo nga, ang Pangulong Marcos siya, si Marcos nga yan. Kahit sa isipan nila, mga bossing, putrages, alam nila sa isip nila na peke yung pinapaniwalaan nila, na ipinipilit nilang paniwalaan.
Ano tawag sa mga ganun? Uto-uto. Madaling mga mapaniwala, no? Madaling makumbinse. Kahit walang ebidensya, maniniwala yan. Oh, isang nakakabinging realidad ang ibinunyag ng pag-aaral ng Boses Pilipinas. Siguro nag-research talaga sila. Pero ako, makita ko lang sa comment section. Alam ko na no? Alam ko na uto-uto talaga yung mga yan. Isang nakakabinging realidad ang ibinunyag ng pag-aaral ng Boses Pilipinas na mas madali raw mahulog sa mga fake news ang mga Duterte supporters. Kasi yung mga yan, mga boss, no? Matagal nang umiidolo sa mga Duterte. Isa sa nakikita ko, matagal nang umiidolo sa mga Duterte. Ngayon mga kababayan, sa hinaba-haba ng panahon na sila po ay nandun, sumusuporta, post ng post sa kanilang Facebook, Duterte pa rin kami. Nag-fake news na yung dating Pangulong Duterte. Duterte pa din kami. Sa haba-haba ng panahon, araw-araw nagpo-post sila. Duterte pa rin kami. Nahihiya na pong bumaklas. Nahihiya na pong magtanggal ng suporta. Nahihiya nang ipakita doon sa mga post nila na gising na din sila. Na alam na nila ang katotohanan. Kaya lang, makakantsawan ako ng mga kapitbahay ko nito. Sasabihin, araw-araw, post ako, post, Duterte, pagtatanggal, tapos bigla akong kakabig. Dahil nagising na ako. Nahihiya na lang po yung mga yan. Mga bossing. Ano po? Kaya, kahit po alam na nilang fake news, papangatawanan. I-share, ipapakalat, ipapamuka. Kahit mukha po silang aanga-anga. No? Papangatawanan nila yung mga fake news na ipinapakalat ng mga leader nila. Mga bossing. Tuloy natin to. Duterte supporters, lalo na yung mga umaasa lang sa Facebook kaysa sa legit na news source. Oo nga. Ano ho? Sasabihin nila sa atin, Mark Ramos, hari ng fake news. Samantalang lahat po ng nire-reactionan natin, mga kababayan, hango po sa GMA7, hango po sa ABS-CBN. Kumukuha din tayo ng mga nire-reactionan natin doon sa Semenay. Ano pa? Halos lahat po galing sa mga mainstream media. Na ang ginagawa po ng mga vlogger nila, kapag ka maganda po yung balita ng mainstream media para sa kanila, papabor sa mga Duterte yung balita ng mainstream media, ibabalita nila, ibablog nila yan. Ano? Ito, tingnan nyo, nako, ito ang balita ngayon. Marcos Jr., lagot ka na, ganito, ganyan. Kahit po doon sa mainstream media galing, ABS-CBN, GMA, kukunin nila yan. Pagpabor po sa kanila. Pero pag hindi po pabor sa kanila, ang mga vlog niya, ganito, maniniwala pa ba tayo dito sa mga mainstream media na to? Wala na mga integridad tong mga to. Kuha niyo ho, mga kababayan. Kapag pabor sa kanila, kahit pagaling ng GMA, ABS-CBN at kung ano pa, okay, vlog. Lagot ka, Marcos Jr. Gaganon pa yung mga yan. Pero pag hindi ho pabor, nako, eto po, ang nagbabalita, yung mga bias na mainstream media. Ibang klase itong mga DDS, kababayan. Kayo, mga supporter ng dating Pangulo, mga DDS, hindi nyo halata yun? O tatanga-tanga lang talaga kayo? Uto-uto lang talaga kayo? No? Subukan nyo pansinin yung mga vloggers ninyo. Pag pabor, kuha. Pagka hindi pabor, ganyan din sila Bato de la Rosa, di ba? Hanilin, Analisa Oso, Ciro Kansaki, ganyan din. At ganyan din sila Bato de la Rosa. Pagka nakita, mga kababayan,
na yung survey nasa number 10 siya, paniwalaan yan. Maniwala tayo. Naku, kahit po sa number 10, medyo delikado pa din po tayo. Pero pag lumabas sa top 12, mapunta sa 15, alam nyo naman yung mga survey na yan. Nego-negosyo yan, mga nababayaran yan. Iba na ho. Ay, Diyos ko. Tuloy lang. Idol nyo, di ba? Kaya tuloy lang. Shout out Ginger Cat. Tuloy. Puntahan natin yung susunod nating topic, ha? Baka ma-hurt na sila masyado dito. Halos tumagal na tayo ng 14 minutos dito sa pagsasabi sa kanila na na utu-utu daw sila. Ayon sa pag-aaral. Bebe mo. Katotohanan. Fact. Utu-utu sa mga fake news ang Duterte fans ayon sa pag-aaral. Totoo, ako naniniwala ako dyan, mga bossing. Naniniwala po ako dyan. Ayan, na-explain ko na sa inyo yan, ha?